Malunggay cheese pandesal. Mainit pa. So ito pala yung malunggay cheese disal nila guys. So kung curious kayo kung paano nila to ginagawa, so tara, turuan ko kayo. Kuha sa tigkamunggay guys. Kani, pwede na ni. So let's go. So nangawat na dito guys. So una, himay-himayin muna natin yung malunggay guys. So konti lang yung ilalagay natin kasi baka mulang to ba. Mulang to ang baho. So sunod, maglagay tayo ng 500 grams sugar. Tapos 20 grams na asin. 20 grams na yes. So madali ang paalsa lang to guys. Tapos kaunting bread improver. 100 ml na vanilla. Tapos 2/3 ng lata ng tubig guys. At isunod natin ang kalahating lata ng oil. Haluin lang natin guys hanggang matunaw yung asukal tsaka asin. Tapos maglagay tayo ng 2 kilos ng first class flour. Tapos yan, mikos-mikos na yan guys. Dire-diretso na yan. Bali, mix lang natin muna ng maayos bago natin na diin-diinan. So yan guys, pwede na natin yung diinan. Tapos kada diin natin guys, i-fold natin yan. Pagka na-fold, maglalagay tayo ng mantika sa ilalim para hindi masyadong dumikit yung ating dough. Tapos, diinan uli natin, ganyan. Tapos, fold naman ulit. So, ayan na guys, makinis na yung dough ng ating pandesal. So, pwede na yan guys. So, bali, lagay lang natin ulit dyan sa planggana. Bilogin natin. Lagyan ng oil sa ibabaw tsaka sa ilalim. Tapos, takpan natin yan ng plastic guys. So, bali, i-release natin yan hanggang dumubli yung sukat. So, ayun na guys, okay na yung ating dough. Dumubli na yung sukat. So, bali dyan isa, tatanggalin lang natin sa planggana. Tapos puff lang natin konti nang matanggal yung mga hangin-hangin. Tapos, sabay cut na natin yan guys at pwede na natin bastonin. Tapos, pagka nabaston guys, is putol-putulin na natin. Pwede rin guys na cut nyo, tapos diretso putol-putol na. Pero, mas pabor ako dun sa binabaston muna bago putulin. So, ganito lang yung paraan natin ng pagputol guys. So, bali yung putol ko dyan is nasa 40 grams each. Tapos, syempre, tawag dyan cheese pandesal eh. So, palamanan natin ng cheese. Ayan, so ganyan lang tayo magfigura niyan. So, ganun lang na proseso guys. Tapos, balutin natin ng breadcrumbs. So, pagka nabalutan ng breadcrumbs, is diretso sa lansa na natin yan sa, sa plancha. So, bali, yung nilalagay ko sa plancha is 24 pieces. So, yung bintahan natin nito guys is tag 5.20. So, bali, yung nagawa ko nito is nasa 99 o halos mag 100 pieces sa 2 kilo. So, sa iba nito guys is tag 5 pesos yung isa. So ayun na guys, sakto na yung alsa. So pwede na natin yan isalang sa oven. So bali salang natin yan sa medyo mataas-taas na apoy guys. Mas maganda kasi yan kapag nabigla yung yung pagkaluto. So ayun na guys, yung ating malunggay cheese pandesal. Ganyan yung itsura pag naluto guys. Tapos ang sarap ng texture niyan guys. Medyo crunchy yung top niyan, tapos yung inside is parang ma-jelly. Parang may nilagay ka na jelly mix. Parang ganun. So try nating buksan yung isa guys. Tingnan nyo yung ating So, klarong-klaro pa yung malunggay guys. So, talagang literal na malunggay yan. So, ayan na guys yung ating malunggay cheese pandesal. So, ito lang yung recipe sa mga madalas nyong nabibili dyan sa mga rolling pandesal. So, yun lang guys. See you again. Salamat.